welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan at sa inyong lahat po, dasal ko palagi ang magandang kalusugan kasama na inyong mga mahal sa buhay at ang pagtatagumpay ninyo sa kung anuman ang minimithi at inaasam-asam ninyo. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na lives at vlogs na meron tayo dito sa YouTube channel natin. And huwag kalimutan, i-share din yung link ng topic natin ngayon para maging malawak ang mabigyan natin ng gabay at kaalaman. Sa mga mami ko na mga VIP, daddy, mommy, and mga ate and kuya na mga VIP, exclusive members, ika nga, mayroon tayong ritual tomorrow. That's in between 10 hanggang 12 midnight po. From 10 to 12 midnight. Magkakaroon tayo ng ritual that's under the moon. Okay? So, kasi it's a super moon ritual po ang mangyayari bukas. At it will help us na matulungan po tayo sa mga paparating na challenges. Okay? Lalong-lalo na tutulungan tayo para malinis yung mga mabibigat na emosyon na dinadala natin na hindi ito natin dalhin sa 2026. At tatanggalin natin yung mga negativity na nasa paligid at sa katawan natin at sa isipan natin upang hindi natin ito maitawid sa 2026. And papalayain natin yung sarili natin from any attachment. Okay? It could be material, emotional, or personal thing na attachment natin. So, papalayain na tayo. Yung topic natin for this vlog ay ang katanungan. Sasagutin natin yung katanungan, dapat bang maglagay ng pera sa higaan? At kailan nyo po ito gagawin? Sa pagpasok natin ng period 9, marami na ang pagbabago na kailangan nating i-adjust, kailangan natin i-adapt. Lalong-lalo na sa pagpasok ng 2026, masyadong maapoy ang enerhiya, overflowing ang maapoy na enerhiya. Kaya naman, magkakaroon tayo ng pagbabago or adjustment sa paglalagay ng pera sa mga higaan po ninyo. And kailan nyo po ba ito gagawin? I will suggest na kung maglalagay tayo ng pera at kung may kakayahan kayo maglagay ng pera sa mga higaan ninyo, gagawin natin ito on the evening ng December 31 and up until the next 3 days. Maglalagay tayo bago umapak ang bagong taon. Dapat nakaporma na yon, nakaayos yung bed natin, tapos yung pera, saan ba dapat ilalagay? Ilalagay natin ito on the top of the bed. This time, because sa lakas ng fire energy, because of the new year 2026 ay punong-puno ng fire element. And para hindi natin poproblemahin ang pasok at labas ng pera, maglalagay tayo ng pera sa higaan natin. On top of it, hindi sa ilalim ng unan, hindi sa ilalim ng bedsheet, but nasa pinaka top. Okay? Nasa pinaka ibabaw ng higaan natin. Doon tayo maglalagay ng pera. Ngayon, syempre, mga mami ha, ang pera ay marumi. Galing yan sa iba't ibang kamay. Pinagpasapasahan yan. And yung hihigaan natin should be clean para hindi makontaminate yung higaan natin, para hindi madapuan ng kung ano ang marumi, bacteria or virus na nasa pera na yan. Mas mainam po na i-disinfect muna natin yung pera. Baka may magko-comment na mga negatron. Yung walang ibang ginawa kundi mag-comment ng negativity ha. Pinapayuhan ko po ang lahat before putting up or before arranging yung pera sa ibabaw ng higaan ninyo, you disinfect that one. I'm doing the live December 3 ngayon. I'm doing this content December 3 para maihanda ninyo ahead of time. Paano nyo po madidisinfect? Para sa mga perang papel,
You can spray alcohol and dry it up. Tapos, i-keep nyo na. Huwag nyo nang gamitin. Ihanda nyo na para sa December 31. For the coins, pwede nyo itong mahugasan. Mahugasan ng tubig at sabon and dry it up. Or pwede nyo i-wipe off para ma-dry or para hindi siya basa. And then you keep it para handa na yan para sa December 31 na pagsaset up po natin. Ngayon, magkano ba ang ilalagay? Magkano ba dapat ang ilalagay natin na pera sa ibabaw? Sa ibabaw ng higaan natin. Wala pong specific amount po, okay? Wala pong specific amount ang gagamitin natin na pera. Nasa sa inyo po on your financial capacity. Pero, there is a pero. Pero, kailangan po na kung maaari at kung kaya ng budget ninyo, kumplituhin ang lahat ng denomination. Lahat ng pera na meron tayo sa Pilipinas. Simula sa 1,000 pesos, 500 pesos, 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, at mga barya. Dapat kompleto yun. May representation ang lahat ng klase ng pera na meron ang Pilipinas. Yun po ang ilalagay ninyo. Ngayon kung nasa abroad kayo, syempre, your currency ang gagamitin ninyo, Kayo na ang bahala. Dapat yung currency ng bansa kung nasaan kayo, yun ang gagamitin ninyo. So, yun ang kakailanganin natin. Perang papel and coins, walang specific na amount na kailangan nating i-follow. Kailangan lang marami. Kailangan lang talaga marami. Sa gabi ng 31, ilang oras bago salubungin ang bagong taon, i-arrange nyo ang mga perang barya at papel sa higaan ninyo. You can see on the screen yung pagkaka-arrange ko po. Okay? So, dapat po na nakaharap ang mukha ng mga pera, barya man ito o papel. From peso to 5 peso coin to 10 peso coin to 20 peso coin at mga iba't ibang denomination. Kumplituhin natin. Kahit ilang peraso, okay lang yan. Basta kumplituhin natin yung denomination ng perang papel. Nasa ibabaw to ng higaan. Ngayon, may magtatanong sa inyo, Sir Franz, paano yan? Matutulog na kami. Hahayaan ba namin yung pera dyan sa ibabaw ng higaan? Ang kasagutan ko po, hindi. Itatago nyo yan. Bago kayo mahiga sa higaan ninyo, the first natulog ninyo sa bagong taon, itago nyo ang mga perang inilagay ninyo sa higaan. Keep it. Hanap kayo ng box, treasure box, or lagayan, a bag. Doon nyo ilalagay yan. On the night of January 1, patungo sa January 2, di ba sabi ko 3 days nyo itong gagawin. On the night, on every night from December 31, January 1, January 2, and January 3. Kung tinanggal nyo siya sa unang tulog ninyo sa higaan na yan, bago muli kayo matulog, pagkagising ninyo, syempre on the morning, what we do, diba, umaalis tayo, hindi tayo nahihiga sa higaan. So, inaayos natin yung mga bed natin. Take that opportunity na maibalik ninyo yung pera. I-arrange nyo muli yung pera. Okay? Kahit anong arrangement, walang specific arrangement tayong fina-follow. Basta scattered nyo lang dyan sa ibabaw ng higaan, nakaayos, naka-arrange, nakalinya, and yung mukha ng pera nakaharap sa inyo. Nakaharap sa ceiling. Okay? Nakikita yung mukha ng pera. From 1,000 pesos hanggang piso, dapat may representation po yan. Dapat merong available na pera, ang lahat ng denomination, ang lahat ng halaga represented dyan sa higaan na yan. The same process, uulit-ulitin nyo lang yung process on hanggang makompleto ang 3 gabi na nilalagay nyo muna yung pera bago kayo matulog. Another katanungan, Sir Franz, paano yan kung nililigbit namin yung higaan namin? Okay, that's a good question. Ang pinakamainam nyo pong gawin,
bago kayo matulog, bago kayo humiga, kahit isang oras lang, syempre ilalatag nyo yung higaan ninyo, di ba? Yung tinatago yung mga bed, yung tinatago yung mga foam, yung tinatayo nila kasi sa sala sila natutulog. Kasi sala at the same time dining area, may mga kababayan tayong ganyan ang sitwasyon nila. Napakaliit ng espasyo, kaya bedroom, sala set, and dining area, isa na lang, di ba? So, pagkagabi, tinatabi yung mga tables and chairs, tapos naglalatag ng banig, ng foam or whatever. So, hours before you sleep, mainam na i-arrange na yung higaan ninyo, ilagay nyo muli yung pera. Tapos tanggalin nyo na lang kung mahihiga na talaga kayo. If you're deciding really na mahihiga na kayo. Okay? So kung nililigpit ninyo yan, either a foam or sofa bed, an hour before kayo matulog, at least makakastay muna yung pera doon. Ilagay nyo muna yung pera doon. Tapos, ligpit ulit. Okay? Ligpit ulit hanggang sa makumpleto ninyo yung 3 nights na pabalik-balik gagawin nyo yon. Bakit natin ito ginagawa? Ito ay sa paniniwala na mananatili ang blessing sa atin para hindi tayo maubusan ng pera, para hindi natin problemahin natin yung pera sa buhay natin. So, yung mga nasa abroad, you can do it. Gamitin niyo yung pera ng bansa kung saan kayo naroroon. While yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, you will do it using yung pera natin. Ngayon, kung yung bahay mo ay iiwanan ninyo kasi magbabakasyon kayo, you are going to celebrate a new year sa ibang bahay, sa ibang bansa, sa ibang bayan, sa kamag-anak ninyo, sa anak ninyo, or wherever you are going to go, mag-hotel kayo, mag-resort kayo. So, ang gagawin ninyo, iwanan ninyo na naka-arrange na sa bed ninyo yung pera at iligpit nyo na lang by the time na makabalik kayo. That's the simplest answer na maisasagot ko po for all circumstances na meron kayo. And of course, on the finality, na kompleto ninyo yung 3 gabi o 3 beses na nilalagay nyo yung pera, tapos tinatanggal ninyo bago matulog, na kompleto nyo yan. Ang katanungan, ano naman po ang gagawin namin sa pera na pabalik-balik namin na ina-arrange, nilalagay sa higaan? Pwede nyo po itong i-invest, pwede nyo po itong i-deposit, pwede nyo po itong ipamigay, pwede nyo itong ipambili. Nasa sa inyo na po. Ano ang gagawin nyo sa pera na yan? It's all up to you.